Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences channel kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon is ano yung ine-expect ng mga Pilipino pagdating dito sa Germany? Ano yung iniisip natin sa mga katrabaho natin? At ano talaga yung dadatnan natin dito? Ang ine-expect ng mga Pilipino pagdating dito sa Germany na sana mababait yung mga katrabaho ko, sana matulungin sila, sana approachable sila. Dahil iniisip natin na mabait tayo, iniisip natin na kaugali natin yung mga makakatrabaho natin dito sa Germany na sana mabait din, sana friendly din kasi friendly yung mga Pilipino, di ba? So ini-expect natin na sana yung mga German friendly din kagaya natin. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon is yung experience ko and ano ba yung expectation ko. Nung magpupunta na ako dito sa Germany, nakapasa na ako sa lahat, hindi ako nag-e-expect ng ganun. Hindi ako nag-e-expect na sana mababait yung mga katrabaho ko. Wala akong iniisip na ganun. Hindi yun ang expectation ko. Kasi sinabi na yan sa orientation pa lang na prangka nga sila. Ibig sabihin, sasabihin at sasabihin nila sa'yo sa harap mo mismo yung gusto nilang sabihin. Hindi nila isusugarcoat yung opinion nila. Ako naman, hindi ako nag-e-expect na mabait sila, hindi ako nag-e-expect na ituturing nila ako na parang baby or ituturing nila ako na kaibigan. Basta ako, sa akin nakahanda ako kahit ano yung madatnan ko. Gusto nila ako o hindi, kailangan kong magtrabaho ng maayos. So nakahanda ako na kahit anong isipin, kahit anong gawin, kahit anong sabihin nila sa akin, kailangan magtrabaho ako ng maayos. Dahil nga sinabi na yan sa orientation na prangka yung mga German, so hindi ako nag-e-expect na friendly sila or mabait sila. Basta sa akin, ang focus ko nasa trabaho. Kailangan malaman ko, magamay ko yung trabaho. Yung focus ko nandun sa trabaho, wala dun sa katrabaho ko. And ang magpapasahod naman sa akin yung ospital, hindi naman yung katrabaho ko. Tsaka hindi naman ako sasahuran ng ospital dahil magaling ako makisama. Ang binabayaran sa atin is yung oras, yung service natin, yung skills na kaya nating i-offer. Hindi tayo sinasahuran dahil magaling tayong makisama or friendly tayo. Sa akin, naka-mindset ako na kahit sino yung katrabaho ko, kahit sino yung kasama ko, gusto ko man siya o hindi ko man siya trip o hindi, gusto man niya ako o hindi, kailangan magtrabaho pa rin ako ng maayos. Nandyan man siya o wala, nandyan man yung mga gusto kong tao o wala, nandyan man yung mga ayaw kong tao o hindi, kailangan maayos pa rin yung trabaho ko, tama pa rin yung trabaho ko. Yung binibigay kong serbisyo, hindi nakadepende sa kasama ko, kundi nakadepende sa akin. Ito naman yung naobserbahan ko sa mga kapwa ko Pinoy. Bias ko to, ibig sabihin opinion ko to, pwedeng tama to, pwede rin na mali. Ang naobserbahan ko sa kapwa ko Pinoy, sa trabaho, sabi nila na, naku, pinagpipray ko yan sa Pilipinas pa lang, na sana yung mga katrabaho kong German, mababait sila. Yung ganong expectation or yung ganong assumption sa mga German, sinabi na yan, orientation pa lang sinabi na ang mga German ay prangkang mga tao. So dapat ihanda mo na yung emosyon mo, ihanda mo na yung isip mo na hindi sila mga Pilipino, hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Nangyayari, pag first day na ng trabaho or sumabak na sila sa trabaho, pagka pinagalitan, napahiya, sinabihan ng mga masasakit or kinorek ng German, nagko-collapse kagad yung emosyon nila or talagang nagagalit, nagtatampo, magmumukmuk sa CR or magtatago, ganyan. Hindi na nila nagagawa ng maayos yung trabaho. Dahil nga, iba yung expectation nila, iba yung nasa isip nila, iba yung inassume nila, tapos iba yung reality na nasa harap nila. 'Di ba? Parang bago pumunta ng Germany, nagpantasya sila. Gumawa sila ng ilusyon or gumawa sila ng pantasya sa isip nila. Tapos pagdating dito sa Germany, nakita nila yung realidad na yung pantasya nila sa isip or yung ilusyon nila sa isip nila, biglang nasira. Pagkasabak nila sa trabaho, grabe yung emosyon nila na talagang parang pagod na pagod sila, parang stress na stress sila kasi nga dun sa adjustment na
Kasi nag-expect ka eh. Nag-expect ka ng maganda. Pero nung pagdating mo dito sa Germany at nagtatrabaho ka na, parang bigla kang sinampal. Parang bigla kang binugbog ng katotohanan na yung iniisip mo hindi yung totoo. Merong mga German na sa una mabait sa'yo, syempre, bago ka pa lang, hindi mo pa talaga kilala sila or hindi ka pa nila kilala. So may mga German na sa una mabait pa, pero kapag matagal mo na silang nakasama, matagal mo na silang nakikilala, 'di ba? Lumalabas na yung totoong ugali na dati mabait siya sa akin. Ganun pala yung ugali niya, ganun. Meron namang mga German na sa una mabait at pag nakilala mo ng matagal, mabait naman talaga siya. 'Di ba? Consistent yung ugali niya. May mga German na first day of work mo, pwedeng magalit sa'yo, pagalitan ka, pwedeng ipahiya ka, pwedeng pagtawanan ka dahil sa ginawa mo or dahil sa sprache mo or dahil sa pagsasalita mo. Yung mga German, hindi ka pagagalitan ng walang dahilan. Iko-correct ka ng mga yan. Diretso ka nilang iko-correct, diretso nilang sasabihin sa'yo na may mali kang ginawa. Ngayon, syempre dahil nga yung mga Pilipino, balat sibuyas, matampuhin, di ba? Tinitake natin yun personally. Iniisip kagad natin na, ay ayaw niya sa akin, ay ayaw nila sa akin, ay hindi ako magaling, ay hindi ako enough. Di ba? Dinidibdib natin siya. Kapag po ganon, lalo na nasa trabaho tayo, yung emosyon natin, kailangan natin siyang kontrolin. Tsaka kailangan mong maging aware sa sarili mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi hindi mo magagawa ng maayos yung trabaho mo kapag ganun ka mag-isip. Lalo na sa trabaho. So yung mga German, pagka pinapagalitan tayo, kapag kinokorek tayo, lalo na kung meron naman talaga tayong ginawang mali. Kasi nga po, dito sa Germany, iba na yung routine dito. Iba yung routine nila, iba yung routine sa Pilipinas, iba yung routine sa Saudi, iba yung routine dun sa pinanggalingan nating lugar or bansa or ospital. So talagang magkakamali tayo. So kailangan po pag kinokorek tayo or pinapagalitan tayo ng mga German, magpakumbaba tayo at makinig tayo ng mabuti kung ano yung sinasabi nila kasi tinatama nila tayo. Hindi yung may mali na tayong ginawa, tapos nagtatampo tayo pa yung galit. 'Di ba? Tinuturuan ka na ng tama, ikaw pa yung galit. Tinutulungan ka na nga para makapag-adjust ka, para malaman mo yung trabaho ng mas mabilis. Tinuturuan ka na ng mga German, kinokorek ka. Pero ikaw pa yung galit, ikaw pa yung nagtatampo. Ikaw na yung mali, ikaw pa yung galit. Huwag po tayong masyadong maging emotional sa trabaho kasi hindi natin nagagampanan ng maayos yung trabaho natin kapag ganun. Tapos magtatampo, tapos hindi na makikinig dun sa German, ayaw nang lumapit dun sa German, ayaw nang magpaturo kasi napahiya daw or pinagalitan. Paano mo malalaman yung trabaho kung ayaw mo silang lapitan? Kung iniisip mo lang yung emosyon mo, paano ka makakapagtrabaho ng maayos? Kailangan mo sila sa trabaho. Sila yung magtuturo sa'yo kung ano yung routine sa trabaho, kung ano yung dapat gawin. So kailangan tanggalin natin yung pride natin, lunukin natin yung pride natin, ihiwalay natin yung emosyon natin sa trabaho. Kapag ka nagtatampo, maghahanap pa ng kakampi, magsusumbong pa kung kani-kanino. 'Di ba? Malalaki na po tayo, hindi natin kailangan ng kakampi. Malalaki na tayo. Ibig sabihin, kaya mo nang idepensa yung sarili mo. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Hindi mo na kailangan ng kakampi. Ang kailangan lang ng kakampi, yung mga bata na hindi kayang ipagtanggol yung sarili. 'Di ba? Malaki ka na eh. Kaya mo nang tumayo sa sarili mo, bakit hahanap ka pa ng kakampi? 'Di ba? Tapos yung kakampi mo, wala naman siyang magagawa dun sa sitwasyon mo. Dahil 'di ba? Takot din siya. Kapareho mo din siyang Pilipino. Ayaw din niyang lumaban, 'di ba? Ayaw din niyang sabihin kung ano yung gusto niyang sabihin. So 'di ba, naghahanap ka ng kakampi, yung kakampi mo duwag din or yung kakampi mo hindi ka rin naman matutulungan dun sa problema mo. So, malaki ka na, i-resolve mo yung problema dun sa harap mo. Pwede kang humingi ng tulong sa kapwa mo Pilipino para ma-resolve yung problema, hindi para lalong lumaki yung problema. Meron ding mga German na napagalitan ka, napahiya ka, nasungitan ka, dahil pagod na siya, stress na siya, or meron siyang personal problem, 'di ba? Yung parang burnout siya.
So, ikaw yung nandyan, ikaw yung bago, ikaw yung napagbuntungan. Meron din ganong German. Pero kapag ka okay siya, okay ang lahat, hindi toxic yung situation, is matino naman siya or okay naman siya kausap. Meron namang mga German na first day pa lang of work is talagang masungit na, stricto na, talagang masama yung ugali, di ba? Syempre minsan iniisip natin, ay hindi magbabago pa to, ay hindi baka stress lang to, ay hindi mabait, baka mabait din to, ganyan. Pero as time goes by, malalaman mo na ganun talaga yung ugali niya. Yun talaga yung ugali niya. So kapag ganun yung katrabaho natin, 'di ba, na ganun talaga eh. Kahit sa Pilipinas, kahit sa Saudi, kahit sa ang bansa, makaka-encounter ka talaga ng tao na yun, yung masama ugali, 'di ba? Hindi mo talaga trip, hindi mo talaga gusto kahit anong gawin mo, kahit anong gawin ng mga kasama mo, talagang hindi mo talaga maka-vibes or hindi talaga kayo magkasundo, 'di ba? Kapag ka ganun ang ugali ng German na nakasama mo, hayaan mo lang, basta magtrabaho ka ng maayos, 'di ba? Pero wag mong gayahin yung ugali niya. Kung nakita mo na masama ugali niya, sumisigaw siya or namamahiya siya or what, or laging mainit ang ulo, wag mong angkinin yung hindi iyo. Kung masama ugali niya, wag mong gayahin, wag mong tularan. Wag mong samahan hangga't maaari kasi mahahawa ka dun eh, 'di ba? And hayaan mo lang siya, 'di ba? Magtrabaho ka ng maayos. Kapag kailangan niya ng tulong, tanungin mo siya. Kung kailangan niya ng tulong, tulungan mo siya tungkol sa trabaho. Minsan naiimpluwensyahan tayo eh, na kung sino yung kasama natin, nagiging ganun na rin yung ugali natin kasi sumasama tayo dun sa tao na yun, di ba? Pag hindi natin ugali, wag natin gayahin. Pag alam natin na may mali, wag natin gayahin kahit German pa yung kasama mo. Di ba? Hindi porkit nakikisama ka, pag nakikita mong mali yung German, hindi mo dapat ginagaya kahit gustong-gusto mong makisama kasi may mali siyang ginagawa eh. Anong gagawin natin kapag merong masamang ugali na German na katrabaho tayo? Wala tayong gagawin. Magtrabaho lang tayo ng maayos, 'di ba? Kasi hindi mo naman kayang kontrolin 'yun eh. Hindi mo naman ugali 'yun eh. Ibang tao 'yun eh. Hindi mo naman siya kayang kontrolin eh. 'Di ba? Pero kaya mong kontrolin yung sarili mo. Kaya magtrabaho ka ng maayos, nandyan siya o wala. Huwag po natin pinakikialaman yung hindi natin trabaho. Kapag hindi natin pasyente or hindi natin trabaho, palagi tayong magtatanong dun sa German na humahawak dun sa pasyente na yon kung kailangan niya ng tulong o hindi. Hindi tayo basta-basta nangingialam ng trabaho ng iba. Ang intindihin po natin is yung sarili nating trabaho. Yung mga kasama nating German, ano man yung mood nila, okay man yung mood nila, masaya man sila o hindi, ngitian man tayo o hindi, batiin man tayo o hindi, kaibiganin man tayo o hindi, 'di ba? Tulungan man tayo o hindi, purihin man tayo o hindi, dapat gawin mo pa rin yung trabaho mo. Hindi yung pag pinupuri ka, ganadong-ganado ka. Pag hindi ka pinansin, nagmumukmuk ka, 'di ba? Hindi nakadepende dun sa popuri yung trabaho mo. Dapat magtrabaho ka ng maayos kasi sumasahod tayo ng maayos eh. 'Di ba? Sinasahuran tayo ng maayos. Bayad yung oras natin, bayad yung service natin. Tapos karamihan pa ng mga Pilipino, ginagaya na rin yung mga German. Ano ibig ko sabihin? Yung panay reklamo, reklamo ng reklamo, sandamakmak na reklamo, grabe. Sobrang liit na bagay nagrereklamo, lahat na lang nirereklamo, 'di ba? 'Di ba? Hindi ba tayo makapagpasalamat na nandito tayo sa Germany? Hindi ba natin kayang magpasalamat na meron tayong trabaho? 'Di ba? Parang reklamo tayo ng reklamo, hindi naman tayo nagpunta ng Germany para magreklamo. Hindi naman tayo nagpunta ng Germany para mag-inarte, magpasikat, 'di ba? Magpabida, magdrama ng magdrama. Hindi, ang pinunta mo dito trabaho. So, hindi mo, yung mga unnecessary things, dapat hindi mo ginagawa. Kailangan ready ka sa trabaho kasi binabayaran yung trabaho mo eh. Hindi po tayo mga artista na kailangan nating magpabida, kailangan nating magpasikat, kailangan nating magdrama, kailangan nating mag-inarte. 'Di ba? Hindi yun yung task natin. Hindi po tayo mga artista. Hindi po pag-aartista yung inaplayan natin. Hindi na po tayo mga bata na kapag nasasaktan tayo, kapag may umaway sa atin, kapag meron tayong ayaw,
tatakbo tayo, tapos iiyak tayo, tapos magsusumbong tayo sa maraming tao, hahanap tayo ng kakampi. Hindi na po tayo mga bata eh. Alam mo na kung ano yung hinaharap mo. Alam mo kung bakit ka nagpunta ng Germany. Alam mo, napupunta ka ng Germany. Alam mo yung pinasok mo. Hindi siya laro. Alam mo na magtatrabaho ka. Dahil malalaki na tayo, dapat hindi na tayo umaastang bata. Kapag po may problema sa harap natin, dapat hinaharap natin. Ginagawa natin ng paraan. And dapat hinahanapan natin ng solusyon. Pag nakipag-usap ka sa mga German, ang tingin nila sa'yo, German ka din. Ang tingin nila sa'yo, adult. Hindi ka bata, hindi ka baby. So pag kinausap ka nila, adult sa adult ang nag-uusap. Matanda at matanda ang nag-uusap. So, sasabihin talaga nila sa'yo kung ano yung gusto nilang sabihin, kung ano yung nasa isip nila. Dahil matanda ang kausap nila, dahil alam nila na ang kausap nila gustong magtrabaho, nagtatrabaho, alam yung ginagawa. Kaya wag po tayo umastang bata sa harap ng mga German kasi hindi nila tatanggapin yun. Dahil alam nila nakatrabaho ka nila, alam nila na matanda ka na, at alam nila na alam mo yung ginagawa mo. Napakaraming ganyan na Pilipino, yung gustong-gusto yung premyo, gustong-gusto nang pumunta ng Germany, hindi dahil sa trabaho eh. Gustong-gusto nilang pumunta ng Germany kasi papasyal sila sa Europe, kasi sikat na sila, magiging sikat sila, kasi may ipopost sila sa Facebook, kasi makakabili sila ng ganito, ng ganyan, magiging social sila, magiging bida sila sa umpukan or sa usapan. Maraming maiinggit sa kanila, malaki na yung sasahurin nila, and then puro puti pa yung mga kasama. Kumbaga parang, wow, amaze na amaze sila dun sa pagpunta sa Germany dahil dun sa mga perks or dun sa mga benefits na yun. Parang wow, Germany, wow, Europe, wow, Euro, wow, mga puti, mga afam, wow, mga gwapo, mga magaganda. Gusto nila yung benefits, gustong-gusto yung perks. Pero hindi nakahanda yung isip, hindi rin nakahanda yung puso para dun sa trabaho. Kaya pagdating dun sa trabaho, biglang sasampalin sila ng realidad. Biglang bubugbugin sila ng katotohanan. Biglang ilalampaso sila nung nasa harapan nila. Na, huy, gising, di ba? Ginigising sa panaginip, ginigising sa pantasya, ginigising dun sa ilusyon. Yung ibang mga Pilipino, nagigising sa katotohanan, nagigising sa ilusyon, nagigising sa panaginip, and lumalaban sila. Ibig sabihin, nakita na nila yung realidad and ginagawa nila ng paraan. Dahil willing din silang bayaran yung presyo na kapalit ng papremyo na gusto nila. So lumalaban sila, ginagawa nila ng paraan, nag-a-adjust sila. Meron namang mga Pilipino na nung nabugbog, nasampal ng katotohanan is nagmukmuk na, umastang bata na, ayaw nang lumaban, sumuko na, napagod na. Dahil nahirapan siya, na-stress siya, ayaw niya nang lumaban, ayaw niyang mag-adjust. Sumuko na, nagpatalo na. Gusto niya yung premyo, kaso lang ayaw niyang bayaran yung presyo na kapalit ng papremyo na yun. Gusto niya lang pumunta ng Germany pero ayaw niyang bayaran yung presyo. May kapalit kasi yun eh. 'Di ba? Kung ang premyo pagpunta ng Germany, ang presyo nun kailangan mong mag-adjust. Kailangan mong mag-adapt dun sa Germany. Kailangan mong mag-adjust, kailangan mong mag-adapt. Yung iba ayaw mag-adjust. Parang nahihirapan ako sa sprache, nahihirapan ako sa kultura nila, nahihirapan ako sa ugali nila. Ayoko nung nakikita ko, ayoko nung kasama ko, ayoko. Pero actually, total package yun eh. Kung gusto mo ng mga perks na makukuha mo sa Germany, kung gusto mo ng magandang buhay, kung gusto mo ng euro, gusto mong mamasyal, gusto mong mabili lahat ng gusto mong makasama yung mga puti, yun kasi yung kapalit eh. Kailangan mong mag-adjust. Yes, mahirap siya. Pero hindi naman isang beses lang ang pag-adjust eh. Ang adjustment naman, araw-araw, unti-unti. Hindi naman kararating mo pa lang ng Germany, gusto mo ang galing-galing mo na kagad, gusto mo matalino ka na kagad, gusto mo kasundo mo na lahat. Wala namang ganun eh. Wala namang one day process eh.
yung proseso ng pag-a-adjust is continuous na unti-unti araw-araw. 'Di ba? Continuous effort. 'Di ba? Small steps. So, yes, nahihirapan ka. Lahat naman tayo nahihirapan eh. Wala namang nadalian na pagpunta ng Germany, smooth na kagad. Alam niya na agad yung trabaho. Kilala niya na kagad yung mga German. Kasundo niya na agad yung mga German. 'Di ba? Wala namang one day process eh. Lahat tayo nahirapan kasi hindi mo nga alam eh. Hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo alam yung ugali nila, hindi mo alam yung kung anong madadatnan mo. Lahat naman eh. Lahat dumaan dun sa proseso. Ang pinagkaiba lang ng mga sumuko is they are not willing to pay the price. May kapalit na presyo yung gusto mo. And lahat kasi may presyo eh, na kailangan mong bayaran eh. So, kung hindi mo gustong bayaran yung presyo na yun, susuko ka talaga. Pero kung gusto mong bayaran yon para gumanda yung buhay mo, para gumanda yung buhay ng pamilya mo, kahit mahirap yung nasa harap mo, susuungin mo yun eh. Kasi, yung pinanghuhugutan mo malalim. Wala tayong magagawa dahil iba-ibang tao tayo, so iba-iba tayo ng pain tolerance. May mga tao na nagtatapang-tapangan pero mahina naman. May mga tao na matapang talaga, na kayang lumaban, at meron talagang mga tao na mahina or mababa yung pain tolerance. Tandaan natin, we represent ourselves. Hindi yan trabaho ng ibang tao. I represent myself, you represent yourself. Hindi yan trabaho ng nanay at tatay mo. Hindi yan trabaho ng mga kaibigan mo. Kung ano ka, you represent yourself. Hindi po mag-a-adjust ang mga Germans para lang sa'yo. Kaya pagpunta po natin dito sa Germany, wag po tayong umasta na parang VIP, na parang boss tayo. Hinire tayo ng mga German para tulungan sila, hindi para lalong pahirapan sila or stressin sila sa trabaho. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless. See you dito sa Germany. At sa mga nakapasa na, welcome sa Germany. Tschüss!